Sobrang bruhilda ng stepmother ko at nakumbinsi niya ang tatay ko na paalisin ako ng bahay kaya kung kani-kanino na lang ako nakikitira. Pumanaw ang nanay ko nang dahil sa sobrang sama ng loob sa kanilang dalawa pero wala ako nakita kahit konting pagsisisi sa kanila. Tinanggap ko na lang ang kapalaran ko dahil mas gusto ko pang tumira sa kalsada kaysa makasama ang stepmom kong bruha. Paminsan ay nakakausap ko ang mga kapitbahay namin at sinasabi nila sa akin na sobrang takot daw ng tatay ko sa kanya. Tatay ko na rin ang naging tagalinis, tagaluto at tagalaba habang yung stepmom ko ay pa cellphone lang. Hindi na kinaya ng katawan ng tatay ko dahil bukod sa ginagawa niya sa bahay ay may trabaho pa siya kaya hindi nagtagal ay nagkasakit siya. Naalala lang nila kung hanapin nung nangailangan na sila ng pera at ang gusto ng stepmom ko ay ako ang magbantay sa tatay ko sa ospital. Hindi ako pumayag na magbantay sa ospital dahil mas lalo ako mahihirapang dumiskarte ng pera dahil gusto ko pa rin namang makatulong sa kanila. At kapag may bumibisita sa tatay ko ay todo ang iyak niya at panayandain niya tungkol sa pera. Buhay pa ang tatay ko pero gusto niya nang ihanda ko na ang pera para sa gagastusin kabaong at sa paglilibigang lupa. May mga nakapagsabi din sa akin na inaasikaso ng stepmom ko ang dokumento nila ng tatay ko para maikasal sila sa loob ng ospital. Dahil hanggang sa huli ay pinag-iinteresan ng stepmom ko ang maiiwanang bahay ng tatay ko na para sa akin sana na gusto niyang mapasa kanya.